Kapuso, lalo pang nagiging mapangahas ang mga kawatan ngayon. May mga manluloko sa text na hindi na lang nakukontentong manghingi ng load. Gumagamit pa ho ng pangalan ng opisyal ng gobyerno para makapangikil. Balitang hatid ni Mike Enriquez. Pumasok na ang Year of the Sheep pero ang isang tourist transport operator sinalubong ng lumang modus sa pagpasok ng taon. Nakatanggap ng text ang nagrereklamo mula sa isang nagpakilalang si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Winston Hines daw siya. Ang modus ng umano'y scammer, magpatawag sa bibiktimahin at ang kanilang pinipiling target, mga operator na may transaksyon sa LTFRB. Medyo naging curious naman ako dun kung sino yung nagte-text, kung totoo bang si chairman nga po yung nagte-text sa akin. Tinawagan ng nagrereklamo ang numero para alamin ang pakay nito. Sa puntong yon na raw siya hiningan ng 10,000 piso. Sabi niya lang sa akin, sige ganito na lang, yun nga, magkita na lang tayo. Sabi ko hindi ako pwede, nasa out of town ako. So afterwards, ang sabi niya sa akin, sige baka meron namang LBC dyan. LBC mo na lang. Sabi ko, magkano po ba? Mga 10,000 na. Utos ng scammer. Sa isang Dolores Corpus daw ipadala ang pera pero nagdalawang isip na ang nagrereklamo. Ang sumbong ay amin mismong idinulog kay LTFRB Chairman Winston Hines. Hindi ho ito ang una na narinig ko at mayroon ng mga iba na wala akong kinalaman sa akin to. Hindi ho ako ang gumagawa ng mga ganito. Obviously, mga taong gustong manloko ng ibang tao. Kaya kung sino man ang nakatanggap ng ganitong tawag o text ay tumawag po rito sa opisina ng LTFRB. Sinubukan din naming tawagan ng numero. Wala. Ang ganitong klase ng text scam hindi na raw bago sa National Telecommunications Commission. Pero ito ang unang pagkakataong may gumamit ng pangalan ng LTFRB chairman. Ang pwedeng isaalang-alang ng publiko dito is that yung isang tao like chairman ng LTFRB, tingin mo makikipag-communicate siya, official communication yun, magte-text lang sa'yo, di ba? It should be a warning already to the recipient. Agad namang inaksyonan ng NTC ang aming sumbong. Ginamit siya for illegal use or evil motive. Kaya yun yung pinanghahawakan namin. Kaya nagbablock pa rin kami talaga ng numbers. At sa sino mang makatatanggap ng kaparehong mensahe, ipagbigay alam lang sa NTC. Mike Enriquez, GMA News.